Samantala sa paglilibot naman ang kasama nating si Jules Giang sa Siem Reap, Cambodia, hindi niya pinalagpas na puntahan ang Angkor Complex. Araw pong ito sisilipin niya kung paano pinangangalagaan ng Cambodia ang Phnom Bankeng. Ito po ang tanong ni Boss, sagot ko. Welcome to Angkor Wat! Nilibot ng mga kalahok ng YC Lead Generation Earth Workshop ang Angkor Complex sa Cambodia. Dito matatagpuan ang mga sikat na templo sa buong mundo, tulad na lamang ng Phnom Baken, Presh Khan at ang Angkor Wat. Alamin natin kung paano nga ba pinepreserba ng Cambodia ang kanilang mga heritage sites na maaring tularan ng Pilipinas. Ito, tututukan muna natin ang Phnom Baken. Bago makapasok ang sino mang turista sa Angkor Complex, kailangan munang bumili ng ticket dito sa kanilang ticketing station. When you buy a ticket, you need to have your photo taken. Yeah, photo taken, and it's $40 for 3 days, $20 for 1 day. 1 day, yeah. Okay, so we'll be bringing you all Filipinos to the Angkor Wat. Come with us! Sa aming paglalakad patungo sa Phnom Baken, mapapansin ang kalinisan ng kapaligiran tulad na lamang ng kalsadang ito. Presko rin ang pakiramdam kahit medyo mainit dahil sa mga puno. Damang-dama mo naman ang kultura ng Cambodia, lalo na't ito ang bumungad sa aming pag-akyat sa Phnom Baken. Sumalubong din sa amin ang mga rules and regulations. Dapat lamang ng bawat turista ay sumunod dahil matindi ang pangangalaga sa templong ito. Ang Phnom Baken ang isa sa most threatened monument sa Cambodia dahil patuloy ang pagdagsa ng mga turista sa lugar na ito. Ang templong ito ay isang Hindu at Buddhist temple. Tinuturing itong isang temple mountain. Ipinatayo ito ni King Yasovarman noong ika-9 na siglo at ito umano ay inialay para sa Diyos na si Shiva. Nauna ng siglo bago pa man ipinatayo ang Angkor Wat. Walang tigil naman ang pagbabantay at paglilinis ng templo kaya't laging may mga nakaantabay na tagalinis. Dahil na rin sa kalumaan ng templo, maraming mga isyu itong kinakaharap na maaari nitong ikasira, tulad na lamang ng malalakas na ulan kung saan ang tubig ay nanunuot sa mga bato ng templo. Kaya naman mula 2004, ang World Monuments Fund ay patuloy na gumagawa ng mga aktibidad upang ito ay masalba. Nakasama ko naman ang Team Philippines sa pag-iikot tulad na lamang ni Jade De Vera ng Manila at si Rox Negoso ng Iloilo. Natin na inaayos siya. Kasi diba, nasira nga siya dati. So, maganda rin siyang pag-turista. Ikaw naman? Maganda rin yung feeling na parang napaka-historical. Parang hindi mo ito makikita basta-basta sa bansa natin. And then, nagkaroon tayo ng chance to see this one. Sa pagmamasid ni Jade, naihantulad niya ang Phnom Baken sa pagpepreserba ng Intramuros sa lungsod ng Maynila. Ano naman yung similarity ng preservation ng Intramuros dito? Parang yung sa Intramuros kasi, pinipreserve siya para din siya sa tourism. Okay. Kasi marami din mga bumibisita doon. Magkalesa, mag-tour sila sa loob ng Intramuros. Nakikita nila yung mga biniled na walls talaga para ma-prevent yung mga nakakonquer din kasi. And then ngayon naman, pinipreserve siya for historical purposes din at saka religious. Bago kami umalis sa Phnom Baken, nakapanayam ko naman ng isang youth leader mula sa Singapore, si Christina Ho. Tinanong ko siya kung bakit dapat pangalagaan ng kabataan ang kalikasan sa Southeast Asia. So the environment kind of shapes your reality, that's for the first thing, and the health of the environment will affect a lot of things, of your resources, your capacity out of the box, and it will constrain your possibilities. So in ASEAN, as ASEAN develops, it's also very important to maintain the cultural heritage with regards to the environment, and it's very interesting. Sana ay tularan natin sa Pilipinas ang pangangalaga ng Cambodia sa Angkor Wat. Napakaraming mga heritage sites ang mayroon tayo sa Pilipinas. Ang kailangan lang ay suporta mula sa lahat ng mamamayan. Sa huling araw naman natin sa Cambodia ay magtutungo tayo sa pinakasikat na templo sa Cambodia at ang pinakamalaking religious monument sa buong mundo, ang Angkor Wat. Sa Siem Reap, Cambodia. Para sa tanong ni Boss Sagot Ko, ako si Jules Giang ng Telebisyon ng Bayan.